Isang bukang liwayway. Habang tahimik at madilim pa ang paligid, nagising si Vincent mula sa kanyang pagkakatulog sa tunog ng iyak ng isang sanggol na umaalingaw-ngaw sa bundok. Isinantabi muna niya ang takot na kanyang nararamdaman. Lumabas siya ng kanilang bahay, dala ang kanyang palakol na may isang talim. Ito ay dahil kailangan niyang suriin ang mga bitag na kanilang inihanda, para sa kanilang kaligtasan, sa pananatili nila sa bundok, dahil maraming malalaking hayop din ang nananatili rito. Dahan-dahan siyang lumapit sa lugar, kung saan nanggagaling ang ingay na kanyang narinig. Pagkatapos, ay mabilis niyang binuksan ang pinto ng kwadra. Pero wala ni anuman siyang nakita sa loob, naisip niya na naghahalusinate lamang siya sa kanyang narinig. Dahil naalala niya na hindi na nga pala sila magkakaroon na mabibiyayaan ng anak. 7 taon na silang kasal ng kanyang asawa, pero hindi sila nabiyayaan ng anak. Gayunpaman, wala silang ibang magagawa kundi ang tanggapin na lamang ito. Pero, paano, ang nasambit ni Vincent, napatingin si Vincent sa lalagyan ng mga nakalatag na dayami. Nagulat siya sa kanyang nakita, isang sanggol na may tila 2 buwang gulang ang umiiyak at nakakunot ang noo. Nagmamadaling itinago ni Vincent ang palakol sa kanyang likod. Kinuha niya ang sanggol at kinarga niya ito. Sa sandaling iyon, tumigil sa pag-iyak ang sanggol, at isang ngiti ang namutawi sa mukha nito. Pagkatapos, mabilis siyang tumakbo palabas ng kwadra. Sinong nandyan? Sinong nag-iwan dito ng sanggol? Lumabas ka! Buong lakas na sigaw ni Vincent, umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa bundok. Pagkatapos ng ilang sandali na pagtitig sa dilim, bumalik na siya sa kwadra, huminga siya ng malalim. Ang sanggol ay tulog pa rin, marahil dahil sa pagod nito sa pag-iyak. Biglang dumating ang kanyang asawa, tumakbo ito palabas ng kanilang bahay, matapos marinig ang sigaw ni Vincent. Anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? Tanong ni Olina sa kanya. Bigla siyang nagulat nang makita niya ang kanyang asawa na nakatayo sa may pinto ng kwadra. Sa halip na sumagot sa tanong ng kanyang asawa, ipinakita niya sa kanyang asawa ang sanggol na tulog na karga niya sa kanyang mga bisig. Nag-alinlangan si Vincent, dahil hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon. Ang ating anak, ang tangi na lamang nasabi ni Vincent sa kanyang asawa. May isang batang lalaki sa lilim ng isang malaking puno na nagbabasa ng aklat. Ang batang ito ay si Shireenei. Ang batang nakita ni Vincent, 12 taon na ang nakalipas. Dahil tapos nang mangolekta si Vincent ng mga kahoy, niyaya na niya si Shireenei para umuwi at kumain. Habang karga ng kanyang ama, nagtanong si Shireenei kung paano gumamit ng magic. Nang marinig iyon, nagulat si Vincent sa tanong ng kanyang anak. Iniisip ni Vincent kung tungkol ba sa magic ang aklat na ibinigay niya sa kanyang anak. Tapos, habang naglalakad pa uwi, sinabi ni Vincent kay Shireenei na wala itong kinalaman sa magic. Sinabi rin ni Vincent na, kung maaari mong ibagsak ang isang oso, o kung maaari mong mapatamba ang isang puno sa indayog ng palakol, ito ay magic, hindi ba? May 2 bata ang nakakita kay Vincent at Shireenei at sinabing palaging nagbabasa ng libro si Shireenei kahit na palagi nila itong niyayang maglaro. Inisip nila kung palagi bang binabasa ni Shireenei ang malaking aklat na dala-dala nito. Sinabi rin nila na si Shireenei ay maliit at napakahina. Hindi tulad ng kanyang ama na malaki at malakas, at sinasabi ng mga tao na si Shireenei ay napulot lang kung saan. Naisip nila na baka napabayan si Shireenei dahil kakaiba siyang bata. Nagalit ng husto si Vincent pero pilit pa rin niyang pinipigilan ang kanyang sarili. At sa isip niya, paano nila iyon nasasabi sa kanyang anak? Tumingin si Vincent sa kanyang anak na masaya at nakangiti, at sinabing dadalhin niya ito sa lungsod, para bumili ng paborito nitong prutas dahil tinulungan siya ni Shireenei sa trabaho niya ngayong araw. Natuwa si Shireenei sa imbitasyon ng kanyang ama, at hindi na makapaghintay na makarating sa lungsod. Sa sandaling iyon, sinabi ni Vincent sa kanyang isip na humihingi siya ng tawad, sa pagiging hindi mabuting ama kay Shireenei, at kahit ano pa mang sabihin ng sino man, si Shireenei ay kanyang anak.
Narating na nila ang lungsod. Masaya si Shirene na makita ang lungsod dahil hindi pa siya nakakapunta dito. Maraming mga matatanda at bata ang dumaraan, sa mga tindahan ng damit at sa pamilihan ng pagkain. Mukhang masaya ang lahat, nang maglaon, dahil may trabaho pa si Vincent sa ibang lugar. Iniwan muna si Shirene sa Martin's grandfather shop at sinabing dito siya hintayin ni Shirene hanggang sa matapos ang trabaho niya at makabalik ito. Binalaan din ito si Shirene na huwag pumunta sa mga eskinita o lumapit sa mga maharlika. Sinabi ni Shirene na hindi dapat mag-alala ang kanyang ama tungkol dito. At pagkatapos ay umalis na si Vincent sakay sa karwahe ng kabayo. Isinulat ni Shirene ang presyo ng prutas sa isang kahoy na tabla. At pagkatapos ay nakatanggap siya ng papuri mula kay Grandpa Martin dahil marunong siyang magsulat. At sinabi ni Grandpa Martin na hindi na kailangan mag-abala ni Shirene para tulungan siya. Sumagot si Shirene na hindi ito magiging problema, dahil gusto lamang niyang tumulong. Naisip ni Grandpa Martin na ganoon nakatalino si Shirene sa kabila ng kanyang murang edad. Kabaligtaran ng kanyang anak na puro gulo lamang ang ginagawa. Pagkatapos, tinanong ni Shirene si Grandpa Martin kung may alam ito tungkol sa magic. Sumagot naman si Grandpa Martin na wala siyang masyadong alam tungkol sa magic. Pero itinuro niya ang isang gusali at sinabing sa lugar na iyon ay maraming impormasyon tungkol sa magic. Matapos marinig ang sinabi ni Grandpa Martin, ay agad na sumugod si Shirene sa lugar na iyon. Sinabihan ni Grandpa Martin si Shirene na bumalik kaagad pagkatapos. Sagot ni Shirene ay babalik din siya kaagad. Samantala, nang buksan ni Grandpa Martin ang aklat ni Shirene, naalala niya na nagbasa din siya ng ganoong aklat nung bata pa siya. Laking gulat niya nang makita niya ang nilalaman ng aklat. Naalala niya nang tanungin siya ni Shirene ng tungkol sa magic. Habang si Shirene ay nasa aklatan, at gustong kunin ni Shirene ang isang aklat na nasa lalagyan, may isang babae na nagsabi na hindi niya pwedeng hawakan ang libro ng kanyang maruruming kamay. Maari ko bang tingnan saglit ang aklat, sabi ni Shirene sa babae. Sinabi ng babae na ang mga mamahaling aklat ay inilaan lamang para sa mga taong maharlika. Sinabi rin nito na ang mga aklat dito ay hindi katulad ng mga aklat na ibinebenta sa mga mumurahing tindahan. At sinabi pa nito na hindi niya hahayaan na madumihan ni Shirene ang mga aklat. Napaisip si Shirene kung saan nakuha ng kanyang ama ang aklat na ibinigay nito sa kanya. May biglang pumasok na isang matandang lalaki at nagtanong tungkol sa aklat na in-order niya. Landlord pala ang lalaking ito, at sinabi ng babae sa landlord na dumating na ang mga in-order niyang aklat. Pagtingin sa aklat, napansin ni Shirene na ang lahat ng mga aklat ay pare-pareho lamang. At walang gaanong impormasyon, iniisip ni Shirene na mahirap makita ang aklat na hinahanap niya. Sa paglabas niya ng aklatan, nakita niya ang isang lalaki na may dalang maraming aklat. Sinundan ni Shirene ang lalaki na kanyang nakita, at iniisip niya kung ito ba ay isang maharlika, at kung saan nito dadalhin ang mga aklat. Ngunit hindi niya inaasahan, itinapon pala ng lalaki ang mga aklat sa likod ng gusali. Nang makita ito, ay lubos na nagulat si Shirene sa ginawa ng lalaki sa mga aklat. Lalo na at mahal ang mga ito, kinuha ni Shirene ang isa sa mga aklat, at naisip na baka dito nakakuha ang kanyang ama ng aklat. Pagkatapos, nakita niya ang mga maharlika, at habang tinitingnan niya ang mga ito, iniisip niya kung ano ang pagkakaiba ng mga ito sa kanya. Bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang ama sa kanya, na huwag siyang lalapit sa mga maharlika. Nagsimula siyang mag-isip kung bakit nagagawa ng mga maharlika ang lahat pero siya ay hindi. Habang naglalakad si Shirene, pinigilan siya ng isang security guard at sinabing bawal pumunta dito ang isang batang katulad niya nang nag-iisa. Ipinaliwanag ng guard na ang mga maharlika lamang ang tanging maaaring pumasok sa tarangkahan. Tinanong din ng guard kung saan siya nanggaling at kung nasaan ang kanyang mga magulang. Sa gulat, sinabi ni Shirene na nasa malapit lang ang kanyang mga magulang. Pero,
Sabi naman ng isa pang guard ay medyo kahina-hinala daw si Shiranae dahil hindi ito mukhang residente ng lungsod. Sinabi rin ng isang guard na baka si Shiranae ay mula sa isang ampunan o isang espiya ng mga magnanakaw. Hinawakan ng guard ang damit ni Shiranae at sinabing sumama ito sa kanila. Pero bigla itong nawala, umalis ang mga guard para hanapin siya. Si Shiranae pala ay nakatago sa likod ng mga puno at bulaklak. Nakaalis na kaya sila, ang nasambit ni Shiranae, gumaan ang kanyang pakiramdam dahil nakatakas siya sa mga guard. Habang tinitingnan ang kanyang maruming damit, sinabi ni Shiranae na tiyak na pagagalitan siya ng kanyang ama kapag nakita nito na marumi ang mga ito. Pagkatapos ay nakita niya ang kanyang sapatos na nahulog dahil sa pagtatang kanyang tumakas kanina. Habang isinusuot ang sapatos, bigla niyang narinig ang usapan sa likod ng pader. Ang narinig niyang usapan ay tungkol sa magic, at sa pag-uusap nila, tila gustong makita ng isa na makapaglabas ng apoy. Nang marinig iyon, inisip ni Shiranae na magic ang tinutukoy ng mga ito. At marahil ang nasa likod ng pader ay isang magic academy. Patuloy na nakinig si Shiranae sa pinag-uusapan ng mga nasa likod ng pader. Narinig niya na sinabi ng headmaster sa kanyang mga estudyante na delikado ang paggamit ng apoy. At sinabi din nito na kapag nasagot nila ang tanong nito ay tuturuan sila nito kung paano gumamit ng magic. Nagulat si Shiranae sa kanyang narinig mula sa likod ng pader. Tinanong din ng headmaster ang kanyang mga estudyante kung ano ang pinakamahalaga sa pag-aaral ng magic. At ang sagot nila ay kaalaman, sipag at may nagsabing kailangan din ng pera. Matapos marinig ng headmaster ang sagot ng kanyang mga estudyante, sinabi nito na walang ni isang tama sa kanilang mga sagot. Sinabi rin nito na ang pinakamahalagang talent sa magic ay insight. Patuloy na nakikinig si Shiranae sa kanilang usapan. Itinanong ng mga estudyante sa headmaster kung ano ang ibig sabihin ng insight. At itinanong naman ng headmaster sa mga estudyante kung alam nila ang sagot sa 1+1. Sumagot naman ang mga estudyante ng 2, nagtanong ang headmaster kung sino ang makakapagpaliwanag kung bakit 2 ang sagot. Pero nag-isip sila kung paano ito ipapaliwanag. Pagkatapos, sinabi ng headmaster na ang kanilang kakaibang nararamdaman ay tinatawag na insight. Ipinaliwanag din ng headmaster na noong unang panahon, hindi alam ng mga tao kung ano ang sagot sa 1+1. At ang mga iskolar ay nagsumikap para mapatunayan ito. Ngunit sa kabila ng kakulangan ng konkreto at malinaw na ebidensya, inisip na lamang ng lahat na ang sagot sa 1+1 ay 2. Ito ay isang batas na umiiral sa mundong ito, at iyon ay dahilan kung bakit hindi kailangang matutunan ito upang tanggapin ang mga konsepto. Sinabi rin ng headmaster na ang magic ay isang batas na itinatag mula noon pa man. Dahil maari itong matanggap at medame sa pamamagitan ng insight, at ang insight ay mas tama kaysa sa kaalaman at mas mabilis kaysa sa kasipagan. Namangha ang mga estudyante, sabi ng headmaster, na paghusayan nila ang kanilang mga talento upang sila ay maging isang salamangkero. Inisip ni Shiranae kung darating kaya sa kanya ang pagkakataon na maging isang salamangkero. Biglang sabi ng headmaster, batang nakatayo sa likod ng pader, gusto kong marinig ang iyong opinyon. Laking gulat ni Shiranae, dahil hindi niya inaasahan na alam ng headmaster na siya ay nakatayo sa likod ng pader. Sabi ni Shiranae, kailangan daw ba niyang tumakbo o sumagot? Hindi alam ni Shiranae kung ano ang kanyang gagawin. Biglang may pumasok sa isip ni Shiranae, kung hindi ako aakyat sa pader na ito ngayon, pagsisisihan ko ito habang buhay. Pag-akyat niya sa pader, nagulat siya sa kanyang nakita, napakaganda ng lugar na ito. Nakita niya ang isang matanda at ang mga bata dito. Sabi ng matanda sa kanya, nagpunta ka ba para samahan ako dito? At ang matandang ito pala ang headmaster ng Alpis Magic Academy. Nang marinig ni Shiranae ang sinabi ng headmaster, walang pag-aalinlangan na tumalon si Shiranae sa loob.